Chapter 2. Can we sit here beside you? If not then it's okay. Sambit sa isa sa kambal, hindi ko lang alam kung sino sa kanila ang nakaaway ko. I mean not my enemy, pero nakasagutan ko sa mall noong kailan lang. Magkapareho kasi ang mukha kaya hindi ko ma-identify. Oh wait, may nunal siya, samantalang ang isa ay wala, pero nakalimutan ko kung sino nga ang nakaharap ko noon. Ayaw niya yata eh. Let's find. Yeah sure. I'm not the owner of this chair, so yeah. Pwede kayo umupo. Saad ko agad at umusag pa ng konti. Nasa simbahan kami kaya kailangan na bawasan ko ang sungay ko ng kaunti. Lalo ang mga batang ito, same yata kami. Kilala mo ba ang mga iyan? Bulong na tanong ni nanay sa akin na nasa tabi ko lang sa bandang kanan nakaupo. Medyo po, medyo. Hindi ko po sila lubos na kilala, pero sila yung sinabi ko sa inyo noon na nag-aagawan kami ng toy na favorite ko. Isa sa kanila ang gumawa, balik bulong ko sa kanya. Himala naman na nagkita na naman ang landas nyo. Natawa ako kay nanay at tumango. Kaya nga nanay nasabi ko nga kanina sa sarili ko, wika ko. Bumaling ako sa mga bata kunwari tumitingin sa mga tao sa paligid, malapit na raw ang pari kaya konting tiis na lang. Who's with you? Tanong ng isa sa akin. Tinuro ko ang kasama ko. My nanay, and you guys. Nanahimik ako sa sasabihin na marinig ang pagsasalita ng pari. Simula na pala ang misa. Tumahimik na lang ako at hindi na pinapansin ang dalawang bata na katabi ko. Hindi naman siguro ako huhulihin kung kaya't nandito sila, di ba? Wait a minute, at bakit ko naman naisip na huhulihin ako sa dalawang paslit na ito? Wala naman akong kasalanan kung tutuusin, pinaubaya ko na nga lang sa kanila ang stuffed toy na iyon. Peace be with you. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sitwasyon ko ngayon, paano kasi ang tanging laman ng isip ko ay walang iba kundi ang mga bata na ito habang nagsasalita ang pari sa unahan. Peace nanay, wika ko kay nanay at ngumiti rin sa unahan na may tatlong nakaupo roon na tumalikod para batiin kami. Peace, peace, aba? Tingnan mo hindi pa tapos ang mas pero nagmamano na ang batang babae na kamukha ng isa. Kaya imbes na sila ako tumugon ay sa kasama nila, ate ang narinig ko na tawag nila at ayon sa nakikita ko na may dala itong maliit na bag at kanina pa inaasikaso ang mga bata at hindi naman mukha ay kaila na ang mga kambal na ito ay anak mayaman. Saan kaya nakatira ang mga ito at dito sa simbahan nagsisimba? At bakit sila lang? Kanina ko pa gusto itanong kung saan ang ng mga magulang ng mga bata na ito at tanging kasama lang nila ang kasama at himala na nagsisimba rin ang mga ito kahit wala ang mga magulang, pero baka magalit sa akin kapag nagtanong ako dahil nakikichismis lang kahit hindi naman, curious lang ako. That's it. Hanggang sa natapos na ang misa na walang ibang laman ang utak ko kundi sa mga bata. Una kaming umalis sa kanila kaya hindi ko alam kung naroon pa ba ang mga ito sa loob ng simbahan. Saan tayo kakain? Tanong ni nanay habang nakahawak ito sa aking mga braso. Nasa labas na kami ng simbahan at naghihintay ng masasakyan kung saan kami plano na kakain. Sa mall na lang kaya tayo malapit dito o sa ibang restaurant? Excuse me, pareho kaming napalingon ni nanay dahil may nagsalita sa harapan namin sa kabilang side ko. Dumungaw kami at nakita ko na naman sila. Yes, can we talk to you for a minute? If that's okay with you, kung hindi pwede, well it's okay. We will find another one who can help you saad ng isa sa kambal. Nagkatinginan kami ni nanay at tumango siya. Napagpasyahan namin na sa mall kami na kilalang restaurant kakain ng lunch at isinama ko na rin ang mga bata at tinanong ko muna sila kung hindi ba sila hahanapin ng mga magulang nila pero hindi naman daw. So what is it? Tanong ko pagkarating namin sa tinutukoy ko na restaurant. What do you guys want from me? We are looking for someone who will take good care of our father. Bungad ng isa. Father? Why? What happened to him? Na-aksidente siya and still recovering, and then why are you guys looking for someone who will take care of him, Nasaan ba ang asawa niya at hindi siya kayang alagaan? Nasaan ang nanay mo? She's dead, sagot ng isa. Dead and bigla akong natigilan na ma-realize ang sinabi niya. Ibig sabihin, wala na pala silang mommy. I'm sorry to hear that. Hindi ko alam, saad ko sa kanila. Nagkibit balikat si Amalthea. It's okay, ngayon mo lang nalaman so your reaction was still valid. So,
dahil alam mo na, is there any possible way na maging nurse ka muna ng daddy namin? We mean, tagabantay muna sa kanya. Hindi ako nurse at hindi naman ako nag-aaral na maging nurse para mag-alaga ng mga may sakit. We know, sabay-sabay nilang sagot. And then, bakit ako? Hindi rin namin alam, bakit hindi ka ba naghahanap ng trabaho? Hindi ko alam kung sino matanda sa aming tatlo at kung magsalita sila ay parang matatanda na. Naghahanap pero hindi bilang nurse. Anong nakita nyo sa akin at gusto nyo na ako ang kinausap nyo? Pwede naman kayong kumuha ng totoong nurse. Tanong ko. Wala si nanay dahil nasa kabilang table ito. Ako ang kailangan ng mga bata kaya binigyan niya ako ng time para kausapin muna sila. He doesn't like someone who takes good care of him. We don't know the reason why, pero ayaw niya. So, bilang mga anak, we find ways para mapasaya ang daddy namin. You kasi, nakita ka lang namin and maybe for the second time maybe this is the sign that you are the one that we've been looking for, ha? Ano raw? Pero nakakatouch naman ang mga batang ito, gagawin ang lahat para sa kanilang ama. Alam ba ito ng daddy nyo? Bigla kong naitanong ngunit umiling lang ang mga ito. We'll tell her later kung papayag ka. Grabe, kung sino man ang daddy ng mga ito, pinapayagan lang na yaya ang kasama sa mga lakad nila. Sobrang independent ng mga batang ito. Pwede ko bang makita ang picture ng daddy nyo? Request ko kasi why not? No, parang kidlat sa bilis namang sumagot. No. So paano ko malalaman na siya ang aalagaan ko kung picture pa lang ay ipagdamot nyo na sa akin? Because baka ma-inlove ka sa daddy namin, kamuntikan ko na lang naibuga ang tubig na iniinom ko dahil sa sinabi sa nagpakilala na si Lysethia. Ang mga batang ito, nangugulat sa mga revelation nila. Ang advance naman masyado mag-isip. What? Anong ma-inlove? No way, ano akala nyo sa akin, ang bilis ma-love at first sight. Hindi ako ganyan no. Kahit siya na ang pinakagwapo at mayaman sa mundo, never ko siyang magustuhan, saad ko. Good? Iyan ang gusto namin pero malay natin, right, twin? And actually pang-5 ka na sa mga nilapitan namin, and the same sa mga nauna, they sparkled their eyes when they saw the picture of our father. The heck, unfair naman masyado, nakita ng mga nauna ang mukha tapos ako hindi. Paano kung ang hirap palang pakisamahan ang tao na iyan? They are rich kids. So, sa tingin ko, strict ang daddy nila since wala na ang kanilang mommy. Well, I don't care kung ipapakita nila o hindi ang picture ng kanilang ama pero may isa akong gustong malaman. Since kayo ang naghanap ng paraan para magkaroon ng taga-alaga ang inyong ama, dahil mga bata pa kayo at for sure wala pa kayong trabaho para magkapera unless kung may sarili kayong bank account at hinuhulugan ng daddy nyo, so, sino ang magpapasahod sa akin kung papayag ako? Taas kilay ko na tanong sa kanilang dalawa. Si daddy sabay pa nila nasagot. Natawa ako, ang daddy nila. Seryoso kayo? Hindi alam ng daddy nyo na may mga kausap kayo na mag-alaga sa kanya tapos siya pa ang magpapasahod sa akin. Baka mamaya niyan hindi pala ako masasahoran dahil ayaw ng daddy nyo dahil hindi naman niya utos na maghanap na mag-alaga sa kanya kung ano man ang nangyari sa kanya. Mahabang linyahan ko. Basta kami ang bahala sa sahod mo. Aba, overconfidence naman. So, payag ka na. Walang paligoy-ligoy na umiling ako sa harapan nila. Kahit anong gawin ko hindi ko kayang magbantay ng matandang lalaki. Sorry pero kahit anong gawin ko, hindi ko yata kayang mag-alaga ng mas matanda pa sa akin lalo at lalaki. Hindi naman sa may gagawin siyang masama sa akin pero hindi ko lang talaga yata kaya lalo at wala akong karanasan sa pag-aalaga mismo ng ganyang may inline din na pasyente, mahinahon kong tugon sa kanila para hindi naman sila sobrang masaktan for the 5th times. But I guess I did. I hurt them. Okay lang iyan. Naiintindihan naman ng mga bata kung ayaw mo. Pero nanay, sa isang iglap bigla akong naawa sa mga bata na iyon, mukha namang nagsasabi sila ng totoo, kita mo iyon nay, umalis sila na bagsak ang balikat nila. Nanay, I don't know what to do anymore, halos mahagulal na ako sa kakaiyak sa kwarto pagkarating namin. Sobrang confident pa ako na hindi ako mag-aalaga sa kanilang ama pero ang makita ang mga mukha nila na bagsak na umalis sa restaurant kanina ay bigla akong natauhan at nakonsensya, ang masaklap pa ay wala akong cellphone number sa kanila. Tama ba ang desisyon ko sa buhay?
I don't know na what to do. Paano mo nasabi na hindi mo na alam ang gagawin mo? Kasi nanay, kawawa sila dahil wala na silang mommy at ang daddy na lang nila ang meron sila. Tapos ako na ang bilis mo naman ma-attached sa mga bata. Tumigil ako sa kakaiyak at hinarap si nanay, talaga po. Hindi kaya, naawa lang po ako sa kanila, wala na pong ibang dahilan, sabi ko sabay punas ng aking luha. Mariin na nakatitig si nanay sa akin at umiling na lang ito kalaunan. Baliw na yata ako, sabi mo iyan, anyway, ano na gusto mo nang maranasan magtrabaho, di ba? Opo, masayang wika ko. Naghahanap pa rin ba sila, iyong sinabi mo po sa akin last time. Hindi ko nahahanapin ang mga bata since ayoko talaga mag-alaga ng tatay nila, sabi ko. Oo iyon nga, ang maging yaya ang sabi ng kumare ko na hindi naman sanggol ang babantayan mo kundi nasa edad 5 o 6 na taong gulang na. Really? Kailan ba ako magsisimula? Talagang gusto mo na? Talaga po nanay, time is running out na kasi mas lalong napapailing na lang ng ulo si nanay sa akin. Hay na kung bata ka, hindi na po ako bata nanay. Alam ko, napanguso ako. Basta nanay, sabihan mo po ako kung kailan magsisimula okay. Wala na po akong pera, saad ko sa kanya kaya natawa siya. She knows kasi. Oo na, sasabihan ko ang kumare ko, pero itatanong ko muna kung may nahanap na ba nakapalit ngayong araw. Kaya huwag masyadong excited, marami ka pa dapat na matutunan. Panipi. Opo nanay, thank you po ng marami and thank you for staying with me kahit minsan ang kulit ko na. Wala iyon, basta susuportahan kita hanggang kaya ko pa pero may limitasyon ang ibang desisyon kaya ihanda mo ang sarili mo. Malapad na naman ang ngiti ko dahil sa sinabi ni nanay. Thank you nanay. Tsaka pala, ang sinabi ko na tawagan mo, tinupad mo ba? Opo nanay, tapos na po at okay na. Sige magpahinga ka na at bukas turuan kita sa mga simple na gawain sa bahay bago ka mapunta at magtrabaho sa ibang bahay. Pangit naman yung unang trabaho pa lang ay bigla ka na lang makarinig ng you're fired na kaha-hired mo pa lang. Aniya sabay tawa ni nanay. Nginitian ko si nanay, sige po nay, salamat po ng sobra-sobra. Bago lumabas si nanay sa kwarto ko ay niyakap ko siya ng mahigpit. I don't know what to do anymore, without her. Hindi naman ako nabigo dahil marami na akong natutunan kung paano mag-alaga ng bata kahit nasa edad 5 o 6 na sila. Tinuruan ako ni nanay sa mga simpleng bagay na dapat kong matutunan lalo sa paghanda ng pagkain nila o di kaya magligpit ng mga gamit nila. May konting kaalaman na ako kaya hindi na ito bago sa akin pero ayon kay nanay na depende daw kung sino ang magiging amo ko. Hindi lahat ay maswerte sa mga pinasukan na trabaho. At sana kung ano man ang tinahak ko na daan ay hindi ako magsisisi sa bandang huli. Ang mahalaga naman sa akin may experience ako pang journal. Naalala ko na naman ang mga kambal na nagpakilala sa akin. Kumusta na kaya sila? May nahanap na ba sila na magbabantay sa kanilang ama? Gaano ba nasaktan ng ama nila at hindi pa siya pwedeng makakalakad ng ilang buwan? At kailangan pang magkaroon ng nurse na titingin sa ama nila. Curious tuloy ako sino yung tao na iyan. Bakit sila na naman ang naiisip mo Lingling? Move on din dahil may bago ka ng trabaho. Hayes ito na naman ako, pinuproblema ang hindi ko dapat problema. Ready, basag ni nanay sa mga iniisip ko. Ngumiti ako sa kanya at tumango, nasa tapat na kami ng bahay sa isang subdivision na kung saan dito raw nakatira ang magiging alaga ko. Ngayong araw din makikita ko ang mukha ng mga bata at amo ko. Hindi masyadong nagbibigay ng maraming detalye ang kumare ni nanay dahil bawal daw. Ang mahalaga lang naman na gusto ko malaman ay magkano ang magiging sahod ko at dahil malaki ay pumayag ako. Pera na iyan at kung hindi ako satisfied sa ipapagawa nila sa akin ay nakahanda na ang aking resignation letter. Kung okay naman at pwede na ako magsimula ay baka hindi na ako sasama kay nanay pauwi kasi kinabukasan magsisimula na ako sa unang trabaho. Sana kayanin at sana magkasundo kami. Kinabahan ako pero pinipilit ko na maging maayos lang para hindi na mag-alala si nanay sa akin. Dahil alam na darating kami ay pinagbuksan na agad kami ng gate. Kumare, ang tagal nating hindi nagkita, mabuti na lang at narito ka. Siya na ba? Tuloy kayo tuloy. Nasa library si boss dadalhin ko kayo sa kanya, sambit sa kumare ni nanay na ngayon ko lang nakilala. Ngumiti ako sa kanya at ngumiti rin ito sa akin.
I know that stare ngunit nagkibit-balikat lang ako at ngumiti. Totoo bang aalis ka muna? Oo at kailangan ako ng pamilya ko sa probinsya. Kaya naghahanap si Bossing na mag-alaga sa mga anak nila. Narinig ko na sabi ng kumare ni nanay habang nauna sila na naglakad papunta sa sinasabing library ng amo nila. Iniwan ko muna sa sala ang mulita ko, nagdala na kasi ako at kung hindi kami magkasundo sa kung sino man ang aalagaan ko ay uuwi ako, kung okay naman at tanggap nila ako ay at least ready na ang gamit ko. Kaya mo ba Lingling? Kakayanin ko dapat dahil mukha na akong pera ngayon. Sino ang nagsasabi na hindi mahalaga ang pera? Kumatok muna ang medyo may edad na babae sa pinto nang makarating kami sa sinasabing library at parang magkasing edad lang sila ni nanay. Nilibot ko ang tingin ko sa loob ng bahay. Natural lang ang mga design sa loob na may malaking chandelier sa gitna ng sala at may dalawang stair side by side papuntang taas at marahil nariyan ang kanilang mga kwarto. Medyo may kalakihan ang bahay nila at may nakita pa nga akong pool sa labas. Pwede kaya akong maligo? Pasok. Narinig namin na sumagot sa kung sino man ang nasa loob. Pasok daw tayo, iniayan ni Manang Lo. Pangalan niya. Halika na anak, tawag ni nanay sa akin at hinawakan niya ang kamay ko para sabay na kaming pumasok sa loob pagbukas ng pinto ni Manang Lo na naninilbihan na sa pamilyang ito for almost 20 years sa pamilya ng lalaki. Mabait nga siguro ang magiging amo ko dahil nagtagal si Manang Lo. Sir, nandito na po ang sinasabi ko na papasok ng trabaho para maging yaya ng mga bata. Si Manang Lo at dahil busy ako sa kakatingin sa paligid kahit sa loob ng library na napapalibutan ng mga libro kaya ngayon pa lang ako titingin sa kung saan ang tinutukoy ni Manang na amo, ngunit nanlaki ang mga mata ko na matanto kung sino na naman ang lalaking kaharap ko ngayon. Ikaw na naman, Panipi. Magkakilala kayo? Tanong ni Manang Lo sa amin. Umiling ako sa kanya dahil ayoko na malaman niya na ako ang dahilan kung bakit hindi siya nakakalakad. Nasa office chair niya ito nakaupo ang lalaki na humabol sa akin na pagmamay-ari ng kumpanya na kung saan ako mag-a-apply sana. Naka-blue polo shirt ito at kitang-kita ko ang bakat ng kanyang mga braso. Sa kabilang side ng kanyang table ay nakita ko ang wheelchair na alam ko na sa kanya mismo. Paano kaya siya na aksidente? Gusto ko agad itanong sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko. Okay, I want to talk to her alone at tatawagan na lang kita Manang Lo kapag tinawag na ang mga bata. Anito sa malamig na boses na halos kinilabutan ako. Sige po sir, kumare punta muna tayo sa kusina. Maghahanda ako ng pagkain nyo. Aniya kay nanay. Napatingin si nanay sa akin at tumango ako sa kanya at ngumiti. Ayos lang po nanay. Alam ko na alam niya ang naging reaksyon ko kanina. Kaya hindi ko na kailangan pa na ipaliwanag na ang lalaki na nasa harapan namin ay siya ang tinutukoy ko. Sige kaya mo, yan anak, ani ni nanay at tinapik ako sa balikat hanggang sa naglakad sila at sabay na lumabas sa brown na pinto. Dahan-dahan akong lumingon sa lalaki habang nakahawak sa folder ko na dala-dala pa kanina. Mga requirements ito na ibibigay sa kanya kung ihihingi niya pero hindi ako sigurado kung kailangan niya pa ang mga ito dahil nakita niya na ang biodata ko noong nakaraan. Nakagat ko ang pang-ibabang labi na matano siyang nakatitig sa akin. Nginitian ko siya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hi, nice to see you again boss, here's my biodata. Mag-a-apply po sana ako ng trabaho and this time ay maging ano. Yaya, ano ba yan, nauutol ka pa Lingling at hindi pa sigurado ang sinasabi mo. Ganyan ba agad ang ibubungad mo sa akin? Po, ano po ba dapat? Mas lalo kong nakita ang pag-itim ng kanyang mga mata at pag-igting ng kanyang panganakatitig sa akin, anong kasalanan ko? Really? You didn't know? Hindi mo naalala? Hindi mo man lang ako kumustahin kung ayos lang ba ako, okay pa ba ako? Napangiwi ako sa mga katanungan niya. Kahit ako naguguluhan sa kanya. Hindi ko po kayo maintindihan boss, napahawak na lang ako sa batok ko na mas lalong yumigting ang panga niya sa kakatitig sa akin. Kung pwede lang akong lamunin ng semento ngayon ay nangyari na. Why didn't you stop while I was calling your name that day? An accident happened. Accident? Pamaang-maangan ko pa na tanong sa kanya. Gusto mo bang ipakita ko pa sa you ang Stevie para maalala mo? O accident? Omo, ano palang nangyari sa inyo? Totoo po ba na hindi na kayo nakakalakad? Tanong ko. At sinong chismoso ang nagsabi niyan? Umatras ako, galit agad. I'm just asking lang naman.
Basta may nagsabi po sa akin kaya ka may ganyan, turo ko sa wheelchair at sinipat niya iyon. Gusto mong ipakita ko sa iyo na makakalakad ako. Uy, di nga. Agad akong umiling sa kanya. Huwag na po at baka masakit pa at sa katunayan din naman yan kayo ang may kasalanan kung bakit kayo na aksidente, hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. At isa pa, sino namang boss ang maghahabol sa akin? Kayo pa lang po sa buong buhay ko. Abal malay ko ba kung bakit mo ako hinahabol, hindi ako huminto dahil takot ako, baka kasi kung ano ang gagawin mo sa akin nakita mo naman siguro na wala akong kinuha na kung ano sa office mo or building bago ako umalis, na disgrasya ka dahil nakafocus ka lang sa akin. Nagandahan ka yata sa akin kaya mo ako hinahabol Kaso medyo ka kaya ka na aksidente, walang filter ko nasabi at walang galang na boss itong kaharap ko. Sa kasalanan niya naman kasi. What the hell are you talking about, woman? Natawa ako na makita siyang galit, kung nasa harapan ko lang siguro siya for sure kanina niya pa ako binalibag. Pasensya na, minsan lumalabas din ang sungay ko kaysa naman bumaliktad ang pangyayari at kasalanan ko pa. Get out. Oh no. Hi daddy. Sabay kaming napalingon na may tumawag sa kanya na daddy habang papasok sa pinto. Tulad sa reaksyon ko sa lalaking nasa office ay ganun din ang gulat ko na makita ang dalawang bata na magkamukha na kakapasok pa lang sa loob ng library, ganoon din sila sa akin. Oh, you're here. I thought you don't want this job. Sabi ni sino ba itong batang ito? Nakalimutan ko na naman ang pangalan. Kayo ang anak ng lalaking ito. Yeah, our daddy. At anak mo po sila. Tumango ang lalaki. Do you know her? Amalthea and Lysithea. Lumingon kaming tatlong sa lalaking nakaupo pa rin sa kanyang shovel chair at parehong nakatingin sa amin. Not really dad, we just met last time and had some conversation with her. And what are you guys talking about? Naalagaan daw kita. Taas noo ko nasabi sa kanya, inunahan ko na ang mga bata at baka tulad ng iniisip ko ay baliktarin ako at ako pa ang maging masama. What? Halos magkasalubong na ang dalawang kilay niya habang naghihintay na marinig ang tamang sagot galing sa amin. Gulat, yan. Since ayaw mong alagaan ka ng nurse sa hospital kaya naghanap ng paraan ang mga anak mo para alagaan ka. At ikaw ang mag-aalaga sa akin. Yeah daddy, if okay lang po siya sa inyo. Sagot ng pangalang Amalthea, halos sumakit ang ulo ng ama nila na makita kaming tatlo. Binaling niya ang atensyon sa kanyang mga anak na ngayon ay lumapit na mismo sa kanyang ama at ako. Ito nakatayo pa rin at hindi man lang pinaupo sa kanilang couch. Kaya ko na ang sarili ko mga anak. I can handle myself. She's here dahil siya ang magiging yaya niyo habang hindi pa nakabalik si Manang Lo. Panipik. But dad, how about you? We wanted to help you, that's why she's here. Since Manang Lo is not here with us for a year, so, babli I'm good. You don't have to worry about me, as I promised to you, I can handle myself. Does not mean na hindi makalakad si daddy ay hindi ko na kayang gawin ang mga dapat gawin. Lalo na sa trabaho. Of course I can. Pero kailangan kong maghanap ng iba para mismo sa inyo, since Manang Lo is not with us, I want that there's someone who looks up to both of you. Lalo at malapit na ang pasukan nyo, paliwanag nito at lumingon sa akin. Umiwas ako ng tingin at para hindi naman masyadong halata na nakikinig ako. Dang! Ang sakit na ng paa ko sa kakatayo ng matagal. Are you sure daddy? 100% sure so. What do you think of her? Malamang ako ang tinutukoy niya. Lumingon si Amalthea and Lysithea sa akin. Ngangitian ko na sana ang dalawa pero langya. Inirapan ako. Aba! Same ugali itong kambal na ito at malamang nagmana sa ama. Ayos lang po daddy sana maayos siya maging yaya namin. Aba, try me kids. Try me, bulong ko sa sarili ko. Alright, what if hayaan nyo muna kami ng bagong yaya nyo? Then go to your Manang Lo and tell her to prepare food for us or go to your room muna. Mahinahon itong sabi sa kanyang mga anak. Bigla naman akong kinabahan na iwan ako rito at kasama ko lang siya. Wala namang sigurong pinaplano ito ng masama, right? Napalingon ako sa paligid ng kanyang office para maghanap ng bagay para ihampos sa kanya kapag may gagawin siyang masama sa akin. Ganito ang mga nababasa ko na story sa novel
Baka mangyari sa akin lalo at may atraso ako sa lalaking iyan. Okay daddy, see you around later. Sabay na naman nila na wika at umalis na sa kanyang office. Agad kong pinakita ang maliit ko na bag na anytime pwede kong ihampot sa kanya kung may gagawin siya sa akin na masama. And what are you doing, lady? Pinagnangkitan ko siya ng mga mata, huwag na huwag kang gagawa ng masama sa akin, hindi ko naman kasalanan kung bakit ka na aksidente what? Bakit naman ako gagawa ng masama sa iyo? Kasi di ba, pinaalis mo ang mga bata, so ano ang iisipin ko? Nakalak ba ang pinto? Hey! Don't worry, I'm not going to fuck you kung yan ang iniisip mo. Napakurap ako sa bulber na sinabi niya. The heck? Then, bakit mo nga sila pinalabas? Because of this. Nakatitig ako sa papel and hawak niya at pinalapit ako malapit sa table niya para makita ko kung ano ang nasa papel. Inabot ko ito at binasa. Agreement. Panipit. Employment contract, yes if okay sa'yo na maging yaya sa mga anak ko, since may nangyari sa akin kaya halos hindi ko maasikaso ang mga anak ko lalo at aalis muna pansamantala ang yaya nila, so, is that okay with you Miss Montaño, for 1 year na maging yaya ng mga anak ko? Sorry this is urgent at marami akong tinatrabaho sa ngayon sa kumpanya kaya hindi ko masyadong maasikaso ang mga bata but. Kung ayaw mo naman then hindi kami namimilit pero sana pumayag ka. Ayaw akong pilitin pero nagbabaka sakali. At ito ang magiging salary ko. Tanong ko rito sa nakasulat sa papel, ang laki niya magpasahod pero kailangan ko munang kausapin si nanay. Baka kung ano pa ang nakalagay dito na hindi tugma sa trabaho ko. May nakasulat naman dito kung ano ang gagawin ko sa mga anak niya. So, what is your decision? Tanong nito habang naghihintay ng sagot ko, napunta na naman ang mga mata ko sa braso niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Gusto ko, sanang makausap muna si nanay, pwede ko po muna itong ipabasa sa kanya. Please pumayag ka na dahil kung hindi aalis na lang ako. Sige, hay salamat at pumayag din siya. Agad akong nagpaalam sa kanya na lumabas na muna para puntahan ko muna si nanay na nasa kusina pa rin yata ngayon. Pero nagulat ako dahil pagbukas ko ng pinto ay naroon ang dalawang bata na parang nakikinig sa pinag-uusapan namin sa loob at nakita ko pa ang gulat sa kanilang mga mata na makita ko sila. May bitbit sila ng stuffed toys. Anong ginagawa nila rito sa labas ng pinto? Akala ko ba? Hay may kailangan kayo sa daddy nyo. Sige puntahan nyo muna, may pupuntahan lang ako saglit. Saad ko at nang aalis na sana ako sa harapan nila ay biglang hinarangan ako ni Amalthea. We double the price basta isa sa alagaan mo sa amin ay si daddy at hindi lang kami. Will that be okay with you? Yeah, is that okay? Napanganga ako sa sinasabi nila. Pero kayo daw ang prioritize ko. Then, this time kasama na si daddy sa magiging priority mo. And of course, tulad ng sabi namin, we double the price para kahit papano ay may kita ka. Wait ang sabi niya kasi okay na siya, maayos na siya at kaya niya ang sarili niya. So, bakit kailangan pa na magkaroon siya ng mag-aalaga sa kanya? Because, he's lying. Saad ni Lysethea. Come again. Bakit mo naman nasabi na nagsisinungaling ang daddy niyo? Nalilito kong tanong sa kanila. Sumabay sila sa akin na nagtungo sa kusina nila. Pinagmasdan ko palalo ang loob ng bahay ng mga Kalisto. Kulay white ang dingding at halos walang masyado ng maraming gamit na makikita sa loob. Marahil lalaki ang nagmamay-ari kaya siguro ganito ang kulay at simpleng decoration lamang ang nakalagay. Para sa akin ay maganda na rin at hindi masakit sa mata na maraming kulay at kagamitan, very classy ang datingan kahit color white and gray lamang. Ngayon ko lang na-appreciate ang ganitong design. Because he is our father, we knew about him. He sometimes lies that he's okay but deep inside, he's not. He can be tough sometimes but believe us, he's not. Lalo ngayon na may pinagdaanan siya na ilang araw na rin siyang hindi na muna pinaalis ng doktor because of his injury. Mabuti at nakikinig naman sa inyo, nagkatinginan ng mga kambal na parang may sikreto itong tinatago na gusto ay sila-sila lang ang nakakaalam. Because he is our father and we are his daughter, yeye dahil daddy niyo siya at alam niyo ang tungkol sa kanya. Inulit ko lang. So, ano po ang magiging desisyon mo? Aba, parang hindi mga bata itong kausap ko
Ang bata pa pero ang matured na mag-isip. Sa panahon ko at kaidaran ko sila ay wala naman akong ginagawa kundi ang maglaro lamang at hindi alintana sa kung anong meron sa paligid ko, kaya sinabi ko ang desisyon ko na hintayin ko muna ang hataw ni nanay. Oh, narito ka na, anong balita? Tapos ka na sa loob? Tanong ni Manang Lo sa akin at agad naman akong nilapitan ni nanay. Anong balita? Naging mabuti ba ang pag-uusap niyo? Umiling ako kay nanay at pinakita ang dala ko na papel. Ano iyan? Tanong nito at kinuha sa kamay ko ang papel. Contract po nanay, nakalagay dyan ang mga agreement at magiging sahod ko. Paki-double check na lang nay kung approved sa iyo ay approved na rin sa akin. Uupo muna ako sa silya nay dahil nangangalay na po ang mga paa ko kanina pa. Hindi po ako pinaupo ni boss, reklamo ko at wala na akong paki kung nariyan ang mga bata sa paligid at isusumbong ako sa daddy nila. Okay naman ang nakalagay sa kontrata mo, may day off ka rin kung gusto mo. Day off? What is supposed to mean nanay? Pwede akong umuwi sa unit natin. Tumango si nanay at biglang lumundag sa saya ang puso ko. Really? I'm so happy nanay, akala ko hindi na kita makasama pa. Magkasama pa rin anong gusto mo? Gusto mo na mag-apply din ako ng trabaho rito para magkasama tayo? Asterisk, pwede po ba iyon? Gusto ko sana nanay para naman may kasama ako. Halos nakanguso na ako para malaman ni nanay na gusto ko ang plano niya. What if, sabihin ko po kay boss na tayong dalawa na lang po ang magtatrabaho? Ay huwag na pala kasi natawa si nanay sa sinabi ko. Alam ko kung tatanungin mo ako about sa agreement na binigay sa iyo ay mas maganda ito, pero nasa iyo pa rin ang desisyon kung gusto mo talagang magtrabaho sa kanila. Dahil kailangan ko ng pera ay baka ito na ang panahon para hindi tanggihan ang grasya. Mukha namang mababait ang mga bata, walang problema pero ang ama nila ay hindi lang ako sigurado. Susubukan ko po nanay, kapag tumagal ako rito di ba ang saya pala sa pakiramdam na naranasan ko itong lahat. Oo naman, 1 year lang naman, di ba? Pagkatapos niyan ay pwede ka na namang maghanap ng iba na papasukan na trabaho hanggang sa magsawa ka rin. Basta ito lang ang tatandaan mo. Kung di mo na kaya magtrabaho rito, bukas ang pinto sa unit para pumasok ka at welcome ka pa rin. Napangiti ako kay nanay. Oo naman po nanay, hindi naman po ako magtatagal sa isang bahay. For experience lang lahat ang gusto ko at kapag na-fulfill ko ang mga achievement ko tulad nito ay masaya na ako. Ewan ko sa iyong bata ka, nahalapuntahan mo na ang amo mo at itanong mo kung kailan ka magsisimula, para matapos na at makauwi na ako. Hala si nanay, ayaw na akong makita. Sira pupuntahan naman kita palagi rito o di kaya tawagan. Basta, ang mga ilang tinuro ko sa iyo dapat maalala mo iyon, di porket malalaki na ang mga bata ay hindi mo na sila asikasuhin lalo kapag papasok sila sa eskwela. Katulad po sa ginawa mo sa akin noong nag-aaral pa lang po ako tanging sagot ni nanay at tumango ako sa kanya dahil iyan nga ang naalala ko sa kanya kapag papasok ako at pagdating galing sa school ay asikasong-asikaso si nanay sa akin. Ang dami ko pa palang dapat na matutunan bilang isang yaya sa mga bata. Pagkatapos kong permahan ang agreement sa papel ay nagpaalam ako kay nanay at Manang Lo na ngayon ay busy sa kusina. Si Manang ay tanging nag-aasikaso sa mga kambal at mayroon naman silang mga katulong na kung saan naglilinis ng buong bahay at may driver din. So, napahawak naman ako sa dibdib ko dahil sa gulat, kamuntikan ko pang masampal si Amalthea dahil bigla-bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. Saan ba galing itong bata na ito? Kung hindi lang ito iyakin at sumbungera ay baka nasapak ko na ito. Just kidding. What? Tanong ko habang nagpapatuloy na nagtungo sa library na naroon ang boss ko na masungit. Yes, masungit siya. Si Kale Arcas masungit Kalisto. What's your plan? We need to know the answer, time is running out. Halos matawa na lang ako ng malakas, grabe talaga ang batang ito, akala mo naman kausap nito ay mga matatanda na. Si Amalthea lang ang narito hindi ko lang alam kung nasaan si Lysethea. Yumuko ako para magpantay ang mukha namin. Sige, payag ako, sayang naman kung mapunta sa iba ang pera. Just make sure na may pambayad kayo sa akin ha. Of course and good then thank you. Anyway, you know who his doctor is. Why? Well to know more about your dad's situation.
No pero we will help you to reach his doctor as soon as possible and don't tell dad about this muna, okay? Let's say this is our secret agreement, okay? Aniya at bigla na lang akong iniwan na makarating kami sa tapat ng pinto ng office ng ama niya. Weird naman. Kumatok ako sa pinto bago pumasok. Naabutan ko ang magiging boss ko na titig sa akin, bigla tuloy akong namula kahit wala namang dahilan para pamulahan ng mukha. Ang weird din ang isang ito. Dito ang magiging kwarto mo, turo ni Manang Lo sa akin. Dahil nasa pangalawang palapag ang kwarto ng mga kambal ay nandito rin ako. Bale, napapagitnaan ang kwarto ko sa kambal at sa ama nila. Pagsilip ko sa loob ay malinis naman ito, meron itong single sofa at malinis na bedsheet, parang ngayon palang pinalitan na dumating ako. Sa gilid nito ay may maliit na table at nakapatong ang isang lamp. May aircon din ang kwarto ko, hindi ko alam kung swerte ko ba ngayong araw na ito at feeling ko isa pa rin akong princess na maayos ang treatment. Kahit hindi ako sanay na wala si nanay ay dapat kong panindigan ang buhay ko rito. Maraming salamat po, Manang Lo, tumingin ito sa akin at alam ko na nagtataka rin siya sa akin. Hanggang sa nagkibit-balikat na lang ako at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit ko sa cabinet at kahit magtanong siya ay hindi ko rin siya sasagutin. Walang anuman at kung may kailangan ka pa ay sabihin mo lang kami. Panipi tuldok. Sige po talaga bang magtatrabaho ka sa pamilyang ito? Natigilan ako sa paglagay ng bag ko sa lamesa. Opo, mangha siyang nakatingin sa akin. Grabe kang bata ka no, ang alam ko, may na madalas ayaw magtrabaho pero ikaw, wow, buti at nakaya mo. Natawa sa sinabi ni Manang Lo. Nasanay na po na maging independent, kasama ko si nanay for 3 years na kami lang dalawa halos ang magkasama pero nakaya naman po. Grabe bilib na ako sa iyo, ang iba nasa mataas na kurso o gustong makamit pero ikaw gusto mo itong ganito na nag-umpisa sa mababa. Di bale, makakarating ka rin sa pinakamataas na posisyon, huwag mo akong tularan na hindi nakapagtapos sa pag-aaral at ganito lang ang alam na trabaho. Ang malala pa, maaga pa akong nagkaasawa kaya ganito pero maayos naman magpasahod si sir kaya kahit papa mo ay nakapagbigay ako sa pamilya ko lalo sa mga anak ko, kaya ikaw kaya natin ito, hindi na mawala sa labi ko ang umiti sa kanya dahil sa sinabi nito. Nakakaaliw si Manang pero nalulungkot dahil aalis na siya. May mga kasama naman ako sa bahay, tagalinis talaga hindi pagiging yaya pero parang ayaw nila akong kausapin. Hindi naman ako nangangagat. Thank you so much po Manang Lo. Sige, maiwan na muna kita dahil marami pa akong gagawin at sa mga oras na ito ay tulog pa ang mga bata, mamaya iyan ay gising na rin ang mga iyon, dagdag pa nito. Sige po, salamat Manang Lo. Walang anuman, ang bait mo namang bata ka, di mo lang sure Manang. Gusto ko sanang sabihin pero hinayaan ko na para naman kahit papano ay mabait ako sa kanya. May ugali kaya akong tigre minsan. Tumawa na lang ako ng mahina, thank you po. At ang ganda mo pa, iyong kilig ko ay umabot na sa ibang planeta o universe. Nakakarami na po kayo ng compliment sa akin Manang. Pasensya ka na hindi ko lang maiwasan, wala kasi akong anak na babae kaya siguro nakita ko sa iyo ang katangian ng isang anak. Oh, kaya pala, thank you ulit Manang, basta lahat tayo ay maganda. Saad ko. Tama ka riyan, nahala, iiwan na muna kita at magpahinga ka muna. Hindi naman sobrang makulit ang anak ni Sir dahil malaki na, di tulad noon na kailangan dalawa-dalawa ang mga yaya. Tumanggo ako sa sinabi niya bago ito tuluyang umalis sa kwarto ko. Hindi ko maisip na dito na ako titira, hindi ko kasama si nanay. Sinabi ko nga sa kanya na umalis na muna o magbakasyon sa kanila pero ayaw naman niya. Kaya ko ito, kakayanin ko bulong ko sa sarili ko, kinuha ko ang journal notes ko sa bag at umupo na muna sa edge ng kama at nagsimulang magsulat na kung ano-ano sa journal na binili ko noon. Maya-maya ay nakarinig ako ng katok na galing sa labas. Napangiti ako at baka si Manang Lo at may nakalimutan na sabihin o baka gising na ang mga bata at hinahanap ako. Bakasyon ngayon ng mga bata at next month pa ang kanilang pasukan. Noon si nanay ang tagahatid sa akin sa school, ngayon at maghahatid ako ng mga bata sa kanilang paaralan na hindi naman ako ang nanay. Imagine that Lingling. Bakit po Manang? Oh shit, sa sobrang nabigla ako ay sinarado ko ang pinto pagkabukas ko pa lang. Nasa labas kasi si Masungit I mean si boss.
Bakit siya nandito? Tumikim ako at inayos ang sarili ko at dahan-daang binuksan ang pinto. Yes po, may kailangan po kayo sa akin. Wika ko pagkabukas ko ng pinto. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair at mariin na nakatitig sa akin. Ngumiti ako at baka dapat nakangiti kapag nasa harapan niya. You closed the door when you saw me, why is that? Napanganga ako sa sinabi niya. Iyon po ba? Sorry boss, nabigla kasi ako na ibang tao ang nasa labas ng pinto ay, ang nasa isip ko kasi ay si Manang, kayo po pala. Paliwanag ko pero mas lalo lang nagdilim ang mga mata niya. Dumating ka na pala, hindi ka man lang pumunta sa office ko para sabihin na nakarating ka na, o, kailangan pala agad-agad na pumunta. Sabi ni Manang sa akin na pag dumating ako ay ituro sa akin ang magiging kwarto ko at ang sabi ni Manang na nasa meeting siya ngayon. Nasa meeting daw kayo sir kaya hindi na muna ako dinala ni Manang, not a valid reason, kaso sabi niyo raw sa kanya na huwag daw kayong dinidisturbo, layan po ang laging habilin niyo sa mga kasamahan niyo sa bahay lalo na kapag may business meeting kayo online o may meeting sa loob ng mini office niyo. Natahimik siya sa sinabi ko. Akala mo ha, hindi niya siguro akalain na alam ko, pupuntahan ko naman sana siya kaso nga lang iyan ang sinabi ni Manang kaya hindi na rin ako natuloy. Do your job properly lalo na ang mga anak ko, paalala nito at titango na sana ako ng ulo na agad niya akong tinalikuran. Gamit ang remote ng kanyang wheelchair ay umalis siya sa harapan ko at nagtungo sa kwarto niya. Bumaling siya sa akin na seryoso ang mukha kaya ngumiti ako pero hindi man lang binalik ang ngiti ko at pumasok agad sa kwarto niya habang tulala na lang ako nakatitig sa kanya papasok sa loob. Ang sungit naman ng boss ko, mahinang bulong ko. Okay boss, gagawin ko po ang sinabi nyo. Thank you so much. Halos pasig ako na sambit sa kanya kahit nasa loob na ito ng kwarto. Napailing na lang ako sa pinakita ng amo ko. Ganyan ba talaga siya kisingit? Di bale na nga lang, magsusungit siya hanggat gusto niya, unang-una focus ako sa mga bata, kasi iyon naman talaga ang rason kung bakit ako narito at nagtatrabaho. Siya ay extra service ko lamang na alagaan ko siya pero focus talaga ako sa mga kambal ayon sa contract na pinirmahan ko, tama ba ako? Sa tingin ko ay oo. Malalim akong napabuntong hininga at bumalik sa loob ng kwarto ko. Pagkatapos kong ilagay sa walk-in closet ang mga damit ko ay nagpahinga na muna ako saglit, marahil ay nanibago ako sa bagong bahay kaya hindi ako mapakali. Kaya kinuha ko ang cellphone ko para magbasa ng mensahe at mag-reply habang nakahiga sa kama. Sinilip ko ang oras at malapit na mag-alas 4 kaya agad akong naghanda sa aking sarili para lumabas na ng kwarto. Hindi naman ako bisita rito para matulog lang o nakakulong. Dahan-dahan kong pinahit ang doorknob at sinilip muna sa labas ng pasilyo. Sobrang tahimik naman ang bahay na ito. Parang walang taong nakatira. Bumaba ako ng hagdan at pumunta ng kusina. Maingat din ang galaw ko na para bang isa akong magnanakaw dahil sa bagal ko kumilos. Pagkarating ko sa hambo ng pintuan ay naabutan ko si Manang Lo at isa pang medyo maedad na babae at busy sila sa kusina. Si Manang Marivic ang naalala ko na pangalan niya. Nakita nila ako kaya ngumiti ako. Hello po, hello ganda, anong atin? Hindi ko alam kung namumula na ang pisngi ko dahil sa pagtawag no Manang Marivic sa akin. Wala naman po, gusto ko lang po sana na tumulong. Alam mo ba na may sariling trabaho ang bawat kasambahay dito? Kung tagalinis ka lang, kung tagaluto tulad ko ay tagaluto lang at sa tulad mo na yaya sa mga bata ay dapat sa mga bata ka lang nakafocus, si Manang Marivic. Ganoon po ba? Pero, gusto ko pong matuto at gusto kong tumulong, sabi ko sabay pout pa ng aking nguso. Nagkatinginan sina Manang Lo at Manang Marivic. Sige kung, yan ang gusto mo, pagbibigyan ka namin. Total hindi pa yata gising ang mga bata kaya pwede kang tumulong. Panipi. Yaya Lingling. Napalingon kaming tatlo sa pintuan dahil sa dalawang boses ng mga bata na tumatawag sa akin. Hello Yaya Lingling. Akala namin hindi ka nababalik simula noong umuwi ka, napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Amalthea. Noong nagkausap kasi kami ni Boss Callisto ay pinapili niya ako kung magsisimula na aga ako sa trabaho o itong buwan na lang. Kaya ayon, napagpasyahan ko na munang umuwi sa unit kasama si nanay. Dahil 4 days bago pumasok ang bagong buwan para naman ang sahod ko ay tama mismo sa katapusan at isa pa gusto ko talaga makasama si nanay bago ako lumayo sa kanya.
Pwede ba iyon? Di ba bago ako umalis ay nag-pinky promise pa ako na babalik? Kaya Viola, here na me, masayang wika ko sa kanila. Pupuntahan na sana namin kita sa bahay niyo nagulat naman ako. Di nga, gagawin niyo Leon. Syempre, hahanapin namin ang bahay mo, pero dahil nandito ka na kaya welcome home. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang sumasayaw ang puso ko sa tuwa. Hindi ko akalain na ganito nila ako namimiss. Thank you for welcoming me, I'm so happy na hinintay niyo ako at namimiss. Pasensya na hindi ako nag-text kay Manang Lo, hindi ko rin alam na hahanapin niyo ako. Anyway, gusto niyo bang kumain ng merienda? Masayang tanong ko sa kanila. What's for merienda ba? Oo nga pala, ang kapal ng mukha ko para magtanong kung gusto nila ng merienda without knowing na hindi ko pala alam kung ano ang kakainin nila. Bumaling ako kina Manang at napansin ata ni Manang na nakatingin ako sa kanila. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo, gusto nyo ba? Si Manang Marivic na ang sumagot. What's that? Nagkatinginan kaming tatlo, ako at ang kambal dahil sabay kaming nagtanong kay Manang. Kalaunan ay natawa na rin ako. Magkasundo pala ang mga labi namin at utak ha. Mano po ang bilo-bilo Manang? Tanong ko at lumapit mismo sa kaldero kung saan binuksan ni Manang ito habang may hawak na bowl. Hindi ka pa nakatikim nito. Umiling ako dahil sa akin siya nakatingin. Matagal siyang nakatitig sa akin at ngumiti kalaunan. Bilo-bilo ay mga pinaghalong saging, kamote, ube kung gusto mong lagyan, rice flour yung malagkit, itong bilog-bilog, rice flour iyan at may langkarin, pinagsama at nilagyan ng gata at nasa iyo iyan kung gusto mong lagyan ng malagkit na rice. Pwede ito pang merienda lalo kung may bisita, ito ang halos hinahanda sa probinsya, ang anak ko, gustong gusto ito. Napatango naman ako sa sinabi ni Manang. Ganyan pala ang pagluto niyan. Mix-mix lang. Sige po, first time nyo rin po silang pinagluto niyan. Tukoy ko sa mga bata. Oo, natakam kasi silo kaya naisipan namin na magluto, at baka magustuhan din ng mga bata kaya dinamihan ko na. Tumanggo ako sa sinabi ni Manang. Matagal na po kayong naninilbihan sa kanila po. Bigla ko na lang naitanong. Ang mga bata ay nasa sala ngayon at nanood ng TV, naroon naman si Manang Lo kaya tinulungan ko si Manang Marivic para asikasuhin itong mga merienda namin. Oo, matagal na rin, sanggol pa ang mga kambal ay nagtatrabaho na ako sa kanila. Aniya, hindi niyo po nakita ang mommy ng mga bata po. Sorry ang daldal ko yata ngayon at marami akong katanungan. Natawa ito. Ayos lang, hindi naman ako nagsisinungaling kapag sinabi ko sa iyo ang totoo. Hindi naman masama ang tanong mo at saka mas mabuti ng kahit papano ay may idea ka. At sa tanong mo kung nakita ko na ang ina ng mga bata, ang sagot ko ay oo, buntis ang asawa ni Sir noong pumasok ako sa kanila bilang katulong, bilang tagaluto. Kaso nga lang, pagsilang ng mga bata ay nagulat na lang kami na wala na siya, binawian na siya ng buhay, may sakit din kasi siya sa puso kaya ganoon ang nangyari sa kanya. Sobrang tapang niya nga dahil hindi niya muna hinayaan ang kanyang mga anak na mapahamak, hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nalungkot dahil sa sinabi ni Manang sa akin. Oh, okay ka lang. Tumanggo ako sa sinabi niya. Okay lang po Manang, nabigla lang po ako at the same time naawa sa mga bata na hindi man lang nila nasalayan ang kanilang ina at naawa ako sa mommy nila dahil sa sinapit nito. Totoo yan, kahit kami hindi namin matanggap agad ang nangyari sa kanya lalo at ang bait-bait ng asawa ni Sir. Si Boss kaya, ano kaya ang nararamdaman niya na pag-akala na maging buo ang kanilang pamilya ay bigla namang namatay ang asawa nito. Hindi ko lubos maisip na paggising niya ay wala na sa tabi ang asawa niya at naiwan sa kanya ang mga bata. Naawa rin ako sa mga bata, sobrang naawa ako. Wow! It tastes good, Yaya Marivic. Love it po, thank you. Magiliw na wika ni Amalthea na sarap sa pagkain ng bilo-bilo hang nanunood ng cartoon sa TV. Sa kanilang dalawa na kambal ay mas madaldal at jolly itong si Amalthea kesa kay Lysethea. Thank you mga anak, meron pa sa bowl kung gusto nyo. Tell US na lang, okay. Okay po, sabay ulit nila. Dahil first time ko ring kumain nito ay nasasarapan din ako. Nakadalawang balik na nga ako sa table para magdagdag pa ulit sa maliit na bowl habang nanood din ng palabas sa TV kasama ang mga bata. Si Sir Kale kaya, kakain kaya Leon. Nakakulong lang sa kwarto niya buong maghapon.
May project kasi iyon na tinatapos kaya hanggang ngayon, hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto. Minsan kasi doon niya ginagawa, narinig kong sabi ni Manang Lo. Try mong bigyan mamaya Yaya Lingling, baka kakain si Daddy. Bumaling ako kay Lysethia at tinuro ang sarili ko. Ako ang maghahatid. Wala sa sarili nitong sambit. Bakit ako? Well, sino ba naman ako para magreklamo? Tanga ko naman sa ganito Lingling. Sige, try kong bigyan, malapit na akong matapos. Ako na lang Lingling, umiling agad ako kay Manang Marivic. Ako na po, ayos lang po, para naman masanay siya sa mukha ko at hindi na siya mukhang layon kung makatingin sa akin na akala mo isa akong masamang tao. Hayes, good luck Yaya si Amalthea habang nakangiti pero sa TV naman nakatuon. Bakit may pa-good luck pa? Weird, hindi na lang ako nagtanong dahil magdadala lang naman ako ng merienda sa kanya. Pagkatapos kong kumain ay nagpahanda na ako ng bowl para kay boss. Baka nagugutom na iyon at ayaw lang magtawag, baka gusto niya ring bumaba pero di niya magawa dahil nga sa kalagayan niya nagagamit pa ng wheelchair para umakyat at bumaba. Paano siya umakyat sa kwarto niya? Well, may sarili lang naman silang elevator sa bahay nila. Hindi ko na rin inaalam pa kung kakagawa lang ba niyang elevator o matagal na at baka makonsensya pa ako dahil kung hindi dahil sa akin ay hindi siya nagkaganyan kahit wala naman akong kasalanan. Sok, iyan lang muna, balikan mo na lang kung nakukulangan pa siya at saka first time niyang kumain yan kaya tikim na lang muna ang ihain mo sa kanya. Si Manang Marivic at agad akong tumango sa sinabi niya at nagpaalam muna na ihahatid ko ang pagkain ni Boss Kale. Dahan-dahan kong binitbit ang tray at naglakad patungo sa kwarto ng aking amo. May tubig na raw sa kanyang maliit na ref na nasa loob kaya hindi na ako nagdala at tanging bilo-bilo lamang na nasa maliit na white bowl. Pagkarating ko sa tapat ng kwarto niya ay dinala ko pa ang aking tenga at pinakinggan kung may maingay ba sa loob pero kahit anong concentrate ko ay wala akong naririnig kaya kumatok na lang ako at agad naghintay ng ilang sandali. Come in. Narinig kong nagsalita sa siya galing sa loob. Unang tapak ko ito sa kanyang kwarto kaya medyo kinakabahan ako. Malalim akong humugot ng hininga para hindi kabahan, kahit may pagkatigre ako minsan ay hindi ko pa rin kaya ang isang layon at baka bigla na lang akong paalisan kakabago ko pa lang sa trabaho, paano na ang pera ko. Pagpihit ko ng doorknob ay hindi pa agad ako pumasok sa loob at tanging ulo ko pa lang ang nakasilip. Nakita ko siya sa kanyang kama nakaupo at may laptop sa ibabaw ng kanyang kondongan, ang swerte naman ng laptop. What the heck, Lingling, huwag kang nagseselos sa laptop niya. Shit, what? Wala pa nga, ganyan na agad ang bungad niya sa akin, ang lamig naman na parang yelo ang pakikitungo niya sa akin. Saan ba siya nagagalit sa akin? Doon sa pinagkamalan ko siyang bold star o dahil sa naaksidente siya, or pwede both. Hi! Nakangiti kong wika sa kanya. You want merienda, boss? I'm busy, what is that? Pumasok ako para ipakita sa kanya ang niluto ni Manang. Sumalubong sa akin ang lamig ng kwarto niya at bango ng panlalaking kwarto. Ginataang bilo-bilo po, luto ni Manang Marivic, at sabi niya na hindi pa raw kayo nakakain nito, at dahil mabait ako kaya dinalhan kita. Nakatitig lang siya sa tray badala ko saglit at binalik ang atensyon niya sa kanyang laptop. Masarap po ito, nagustuhan ng mga bata, nagustuhan ko rin kahit first time kong natikman lain. First time mo, dahan-dahan akong tumango dahil sa tanong niya. Opo, hindi kasi nagluluto si nanay niyan, masarap pala. Sambit ko, tiningnan niya ulit ang bowl na dala ko at binalik na naman ang tingin sa laptop niya. Aawayin ko na talaga kung sino man iyang kinabisihan niya sa laptop na yan. Dahil busy siya sa kakati pa kaya ang ginawa ko bago pa lumamig ang bilo-bilo ay nilapag ko ito sa maliit na table malapit sa kanyang kama at kinuha ang bowl, wala akong choice kundi ang pakainin ang lalaking ito. Busy siya at parehong gumagalaw ang dalawang kamay niya at busy ang kanyang mga daliri, so bilang secret agreement ng mga bata ay ito na yata ang simula. Sumandam ako sa isang kutsara at nilapit sa kanya at nagulat pa ito sa ginawa ko, what the pagmumura niya, kamuntikan pang malaglag ang nasa kutsara eh. What are you doing, woman? Pinapakain po kita kaya say open your mouth at ako na po ang susubo sa iyo dahil busy ka sa laptop mo. What? Just put it there on top of the table, kakainin ko yan mamaya.
Lalamog po ito, mas lalong nagdilim ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin, ang hindi ko lang napansin na sobrang lapit ko na pala sa kanya. The heck? Kulang na lang sumampa rin ako sa kama niya para lang ibaling ang atensyon sa akin para kainin itong bilo-bilo. Look, I'm busy at, that's why, I'll feed you, I'm not hungry. Nagkibit balikat ako, di sana sinabi niya agad kanina. Okay, sayang dahil masarap po itong kainin kapag mainit pa boss, pero dahil ayaw mo edi wow. Ang sarap iripan itong tao na ito pero pinigilan ko ang sarili ko at ngumiti na lang sa kanya. I'll leave it here then ikaw na po ang bahala kung gusto mo ang mainit o malamig. Napahinto ako sa sasabihin ko na agad niyang itinabi sa kama niya ang laptop at kinuha ang bowl sa kamay ko at kinuha ang kutsara at pinakita sa akin kung paano niya kinuha sa bowl ang bilo-bilo at dinala ang kutsara sa bibig niya para kainin ito. Napaawang ang bibig ko sa kanyang ginawa at tumangala siya para ipakita sa akin ang ginawa niya. Happy now. Napangiti ako dahil sa tanong niya. Happy boss, kailangan mo palang maraming ritual para lang kumain ka, ano? Panipi. Ritual ha. Isa iyan sa naging ritual mo, then effective. I know right? Thank you Mr. Callisto, ngiti kong wika. Ngunit bigla akong naasiwan at titig na titig ito sa akin mukha. Huli na para lumayo sa kanya na bigla niyang inangat ang kanang kamay niya at dinala sa gilid ng aking labi at kamuntikan pa akong mabuwal na maramdaman ang daliri niya na may pinapahid sa balat ko. May kinuha siya at tiningnan ito at nakangisi siyang nakatingin sa hawak niya. Kahit ako ay napanguso kung ano ang nasa daliri niya. Masarap nga ang bilo-bilo. Sahig-sahig lamunin niyo na ako ngayon. Nakakahiya ka Lingling, sa harapan pa mismo ng amo mo, gamit ang aking palad ay pinahiran ko ang aking labi at sa gilid nito at baka may naiwan pang bakas ng bilo-bilo na kinain ko kanina. Bakit ba kasi hindi muna ako naghilamos ng mukha bago umakyat sa kanya at bakit kaya hindi ako sinabihan ni Manang na may something pala sa mukha ko? Nakakahiya tuloy. Ay, sorry sabi ko sa iyo masarap nga siya. Sabi ko at agad inagaw sa kanya ang bowl na wala ng laman at kinuha ang tray sa maliit na lamesa at walang problem na lumabas sa kwarto niya at halos takbuhin ko na ang pinto makalabas lang at makapagtago sa kanya. Bago pa ako lumabas ng pinto ay narinig ko siyang tumawa. Nanibago man sa inaste niya pero nanag sa akin ang hiya dulot ng bilo-bilo na iyan na sumablay pa talaga sa pisngi ko, nakakainis. I hate you Mr. Callisto.